in quiet love. You do not rush, you only stay and lead my heart into your peace. Resting in your mercy, resting in Jesus, resting in your mercy, safe and still. When I am worn, when I am trembling, your tender love is holding me. Teach my soul to linger here, far from hurry, far from fear. Let me rest without a sound in the love that has me now. Resting in your mercy, resting in Jesus, resting in your mercy, deep and full. When I am weak, when I am weary, your faithful heart still shelters me. When I wake up, still afraid, when old shadows do not fade, you are with me from the start, softly holding all my heart, every beat, every scar. You know well just where they are. You hold my heart, Lord Jesus. You hold my heart tenderly. When I am weak, when I am grieving, your quiet love keeps healing me. There were places locked away. There were words I could not say. Still your mercy entered in and let the light begin again. No hidden ache, too deep, too far for your kind hands to find my heart. You hold my heart, Lord Jesus. You hold my heart tenderly. When I am weak, when I am grieving, your quiet love keeps healing me. Hold me closer through the night. Be my comfort, be my light. Let me trust what you impart. Nothing slips out. out of your heart.
You hold my heart, Lord Jesus. You hold my heart faithfully. When I am tired, when I am breaking, your steady love keeps carrying me. Some lives fade, some lights dim, but your kindness still comes in. Through the sorrow, through the gray, you are love that always stays. Praise God. For a while, Hallelujah. one day, your faithful heart will always stay. Love that stays, love of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. So, purihin ang Panginoon. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po yung lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, dire-diretso na po tayo. Ano po? So, praise God. Hallelujah. Salamat sa mga kapatid na regular natin na nakakasama dito sa ating Bible study. Ano? Sa live stream natin, nagsimula po ito nung pandemic. Yung mga kaibigan ko, mga pastor, nag-live stream din. Pero, nung nag-subside ng pandemic, nagsitigil na sila. Sabi ko, sana hindi nila tinigil. Sayang din tong platform natin na Facebook, ano, dito ginagamit din tayo ng Panginoon. Tapos ating ina-upload sa YouTube at ginagamit din YouTube para doon makapangaral tayo, ano. So, purihin ang Panginoon. Pasensya lang po kayo, hirap akong magsalita. Nagtututbas ako, natamaan yung gum ko sa ibaba. Parang nagsugat, parang gusto magisingaw. Sana wag. Kaya tuloy tayo mga minamahal. So, purihin ang Panginoon, si Leonida Lorica, ang favorite nating balae. Musta na balae? Musta na po kayo dyan? From Montalban, Rizal. Leonida Lorica. Good evening po, Pastor June, Pastor Lily. God bless po. Ganun din po sa inyo, balae. Pagpalain ko lubos ang Panginoon. At Sister Lisa Lee, blessing niyo po, Pastor June, family. God bless everyone. Thank you, thank you. Salamat at kasama ka uli namin, Sister Lisa. Musta na sa iyo at sa mga bata, sa mga anak mo at sa buong pamilya mo. God bless you more. Sister Vita Ontiveros is watching. Yan. Lagi nating kasama yan. No retreat, no surrender. Sister Vita Ontiveros, God bless you more, kapatid. At Sister Ansing, Francisca Armamento. Musta na, Sister Ansing? Pagpalain ka ng Panginoong lubos. God bless you more and more, Sister Ansing. At si Janjan, ating katulong, nakakatulong. Volunteer worker po natin nga sa media team ng aming church. Masipag na tumulong. Siya po taga-upload natin sa YouTube. God bless you. Musta na, Janjan, pagpalain ka ni Lord. Alright. At Sister
Carol, ating secretary ng ating church. Thank you, Sister Carol. Salamat din sa pag-print ng certificate ng ating mga kapatid na nag-renewal of marriage vows. Yeah. God bless you, Sister Carol. Clara Aliasas. Musta na kay Brother Rene, no? Hello, Sister Ruby Rabino. God bless you more. Blessed evening po, Pastor June and family. Kasama po natin, saan ba siya nandun? Nung nasa Middle East siya, no? Napapanood tayo hanggang sa bumalik na siya. Faithful sa Lord, nandiyan pa rin siya. Thank you, Sister Ruby Rabino, no? God bless you more and more. So, let's go na po, no? Hindi ko nakakalisin to para direct tayo. Medyo talaga ginabi tayo, pero tuloy din tayo kahit ginabi. At purihin ang Panginoon. Let's pray, mga minamahal. Hallelujah. Heavenly Father, once again, mag-aaral po kami ng isalita. We thank the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit, that without Him, we are nothing. Without Him, hindi namin matututunan ang mga lalalim na bagay na nagmumula sa iyo. Hinihiling po namin na to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. And we thank God for the Holy Spirit, our teacher tonight once again. Salamat po, Holy Spirit, aming Panginoon, the third person of the Godhead. At amin po pinapupulit, niluluwalhati, tiyataas sa aming kalagitnaan. Walang iba kundi ang aming Panginoon, Diyos, tagapagligtas, na isinugo mo, naging tao upang bayaran ang aming mga kasalanan. At nung siya'y nabuhay na muli, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Yahweh. Hallelujah. Thank you, Lord. And all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. All right. Sapat na itong ating ating po binago na muna yung ating team song, nagbobo sa gospel muna tayo. Kasi baka mapagalitan na tayo ni Mang Meta. At lagi nakikita niya yung kay Pastor Luis Baldomaro. Although favorite song natin, pero parang tayong mga kainitan ay iba naman. Alright, hallelujah. Thank you, Father God, sa gabing ito. So, purihin ang Panginoon. Ito po ang part 6 na ating po pinag-aaralan na pinamagatang title, What is Faith in the Word of God? Okay. Ano ang pananampalataya sa salita ng Diyos? So, pinag-aaralan natin, hindi ko na po tatalakay ibang bagay na ating po pinag-aaralan. Kukulangin tayo sa oras. Ano po? Gusto ko lang bigyan tindi diin na ang salita ng Diyos ay mayroong integrity, no? Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi kailanman pwedeng magsinungaling. At pag ang Diyos ang nangako, tunay na gagawin niya, no? There is integrity in the Word of God. No? Sabi nga ni Jesus, maglalaho ang langit at lupa, subalit ang aking salita, ito'y mananatili magpakailanman. What is the Word of Jesus? The Word of Jesus is the Word of God. Okay? So, ang pangako ng Diyos, absolute yan, tiyak mangyayari. Kung hindi man mangyari, huwag natin sisihin ang Panginoon. Baka ang problem po nasa atin. Maybe we're lack of faith, or maybe we're still doubting the Word of God, or merong worries, merong fear, merong unbelief, or merong lack of patience sa atin, no, natin nainip, no, nainip. Meron nga akong pre-request sa Panginoon, no, inabot ng ini-request ko 1978, na-fulfill, natupad, miracle talaga, 2011. Isipin yung haba ng panahon. At ang Diyos ay tinetesting lang yung aking pananampalataya at patience. Kung meron kang tunay na pananampalataya, maghihintay ka. No? If you have a real Bible faith, you will also have real Bible patience. Sabi nga ni isa na nanalangin, Lord, ako naman po'y full of patience. Ito nire-request, Lord,
tugunin mo ako. And I want it right now. Yun ang example ng walang patience. We must always be patient kapag pinag-usapan ay salita ng Diyos, kahit abuti ng 1 year, 5 years, 10 years, hindi nangyayari. Tahimik ka lang, sabi nga ng salita ng Panginoon, be still and know that I am God. No? Sabi pa ng Panginoon, sa Isaiah 55:11, so my word that comes from my mouth, it will not return to me empty, but it will accomplish what I please and will prosper in what I send it to do. Sa Tagalog, ang aking salita ay hindi babalik sa akin ng walang bunga. Ito'y magbubunga sa lugar, sa mga tao na aking pinagsuguan o pinagbigyan. No? At the Word of God is in our hands. No? At sabi ng Panginoon, kapag binalik natin ito sa Kanya, hindi maaring hindi mawawala ng bunga. It will bear fruit. Because the Word of God is not void of power. It is not hungkag. Hindi ito hungkag sa kapangyarihan. Ito'y puspos ng kapangyarihan. Sabi nga sa Hebrews 11:4-12, for the Word of God is powerful. The Word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and even to the bones and marrow ng ating katawan. Nanonood, pumapasok ang salita ng Diyos. Ganang ka-powerful ang salita ng Panginoon. No. Several years ago, siguro mga 45 years old lang ako noon. Ngayon, 71 na po ako. Okay. So, siguro mga 45 years old ako noon. Ano? Naku, sakit ng balakang ko. Uupo ako, sakit. Tapos, nagkaroon ako ng ano ba tawag doon? Yung mga buto, uric acid ba yun? O, basta, sakit. Yung tuhod ko, yung mga buto, sakit. At nasobrahan yata ako sa acidity. Kape ako ng kape doon. Office namin, nagtatrabaho pa ako sa GMA Child 7. Pag kami artist ako, naggagawa ako ng mga artworks. Minsan, kailangan ng kape. Para wag kang mainit. Kape kami ng kape. Kaya lahat kami naging magugulatin. Lakas ko magkape. Coffee namin, brewed. Tapos, doon nagsimula yung acidity, Acidity, masyadong acid sa katawan ko. Hanggang sa naapektuhan yung mga buto ko. Hanggang sa hirap akong maglakad. Pasisa akong masakit, nagpray ako sa Panginoon na alisin ng Panginoon. And to make the long story short, pinagaling ako ng Panginoon. At okay, pinagaling ng Panginoon pamula noon hanggang ngayon, hindi na umulit yung uric acid sa aking mga buto-buto. Pinagaling ako ng Panginoon. At purihin ng Panginoon. So, praise God. The Word of God has integrity. Sabi pa ng Panginoon hindi ito babalik sa Kanya na hindi maaaring hindi magbubunga. Ibig sabihin, we must ibalik ang salita ng Diyos sa Kanya. Paano paraan? Paano natin may babalik ang salita ng Diyos sa Diyos para ito'y magkaroon ng pangyayari? Simple lang po. I-declare natin. Confess, declare, decree before God His Word. Sa harapan ng Panginoon, i-declare natin, paulit-ulit, i-decree, i-confess natin ang Kanyang pangako. Ipapaalala natin sa Kanya. Sabi ng Panginoon, paalalahanan mo ako. Remind me. Remind me of what I have said to you. Gusto ng Panginoon, pinapaalala natin. We believe in the Word of God, then we declare the promise of God. Para tayo kagaya na, nagtanim ka ng seed,
then wag mong bubunutin ang seed, kundi sa halip ay diligin mo ang seed. Anong pandilig? Tubig. Ano ang tubig sa Bible? It's either the Holy Spirit or the Word of God. Depende sa context. So the Word of God, isa sa mga symbolic niyan ay ang tubig, water. Bakit? Sapagkat ang tubig naglilinis, no? Ang tubig, nagdidilig din ng halaman. Kaya pag dineclare mo, pangakong Diyos, kinilay mo sa Panginoon, araw-araw, ipaalala mo sa Panginoon, by thanking Him, praising Him, hindi mo kailangan magmakaawa. All you have to do is to thank Him. Thank you, Lord. Sabi mo sa isalta, sa Isaiah 53, Jesus took my sicknesses and carried all my diseases, and by His wounds, I am healed. And every day, pasasalamatan mo, just thank God. Thank you, Lord, for your words, for your promises. I'm healed by the wounds of Jesus. I'm healed by His blood. I'm healed by His stripes. I am healed right now. Sa ganung paraan, yung salita ng Diyos pinanghawakan, parang sindetinan mo sa puso mo, no? And you declare it before God, then araw-araw, parang seed na, didiligin mo ng tubig para mabilis lumaki. Sa paalaala sa Panginoon, by reminding God of His promises, of His Word, reminding of His Word or His promises, mabilis magmaterial o magmanifest ang salita ng Diyos. Kapag pinapaalala mo, dinidilig mo na parang seed na pinatutubo mo. Ano? So, ganun po lang kasimple, no? Hindi na babalik ng hindi magbubunga. Hello, Mami Telma de la Cruz, si Pastora Telma de la Cruz, si Aka Mami Tels. Pero Sister Hilda Panday Daso. Okay, God bless you more, mga kapatid. Sabi sa Jeremiah chapter 1, verse 12, Then the Lord said to me, You have seen well, for I am watching over my word to perform it. Aking tinitingnan ang aking salita upang ito'y papangyarihin. Sa ibang translation, I'm hastening my word to perform it. Aking minamadali ang aking salita upang ito'y papangyarihin. Yan, sabi ng Panginoon sa Jeremiah 1:12, Psalm 89, verse 34, I will not violate my covenant, nor will alter utterance of my lips. Hindi ko kokontrahin. Hindi ko iba-violate. Basta Tagalog yung violate. Ano? Hindi color violet. Ha? Violate. Ano? Hindi ko iba-violate ang aking tipan. No? Ibig sabihin, hindi ako magtataksil sa aking tipan sa inyo. Tapat ako. Ni babaguhin ang aking mga sinabi. Yan. Yan ang sabi ng Panginoon. Psalm 89 verse 34. Kita niyo kung gaano katapat ang Panginoon. Psalm 138 verse 2. I will bow down in worship toward your holy temple. And give thanks to your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word together with your name. Iyong pinalaki, iyong itinaas, no, pinadakila mo ang iyong salita na gaya ng iyong pangalan. Sa ibang translation, pinadakila mo, pinalaki mo. Pinadakila mo, itinaas mo ang iyong salita, no? Na kasabay ng pagpapadakila mo sa iyong pangalan. Ibig sabihin, tinatapatan ng pangalan ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sabi ng ibang Bible scholars, there are more than 1,000 God's promises para sa atin. Sabi naman iba, no, 3,000 plus. Whatever, ano man, basta ang pangako ng Diyos marami at para sa atin. No? Sabi ng Panginoon, hindi maaring hindi ito mangyayari. At ang nakataya dyan, pangalan ko. Pag hindi nangyari ang aking pangako, sisirain ko ang aking pangalan. Ayan. May pinakamalaga po sa buhay ng tao yung pangalan, the integrity of our name.
At pag merong bigat or integrity ang iyong pangalan, paniwala, tiwala sa iyong mga tao, at ano man sabihin mo, pagkakatiwalaan nila na ito'y totoo. See? Pero kung ikay tao, kahit leader ka pa, tapos wala kang integrity sa salita, hindi ka marunong tumapad sa salita, one of these days, sino pa maniniwala sa iyo? People will reject you. People won't trust you. No? Hindi ka pagkakalaw. Walang integrity sa salita mo, wala ka rin integrity. Kaya kung anong salita natin, sumusunod sa pagkatao natin. Kaya babatayan nyo ang isang tao, pag sinungaling niya, huwag nyo pagkatiwalaan buong pagkatao niya. No? Huwag nyo pagkatiwalaan. Mahirap kung sa maliit na bagay, sa salita lang, hindi mo mapagkatiwalaan, pabago-bago, o kaya nagsisinungaling. Buong pagkatao niya, ang puso niya, may problem. Mayroon niyang lying heart. Okay. Ano ba sinabi ng Panginoon? 2 Corinthians chapter 1 verse 20, For as many as the promises of God are, in Him they are yes. Therefore, through Him also is our amen, to the glory of God through us. Sa ibang translation, for all the promises of God are yes and amen. Yes na amen pa. See? Hallelujah. So now, let's dive into our main topic. No? This is, I think, part 6. Okay. Now, tingnan po natin ito. And what is faith in the Word of God? Ito ay, pag ikay may pananampalataya sa salita ng Diyos, susundin mo ang salita ng Panginoon. Kapag hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, hindi mo inaaktuhan, hindi mo sinusunod, binasa mo, pinakinggan mo, pero wala kang aksyon na ginawa. Hindi ka sumunod. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa salita ng Diyos, at hindi ka rin nagtitiwala, kung wala kang tiwala sa salita ng Diyos, wala ka rin tiwala sa may-ari ng salita. See? Kaya sabi nga Jesus, ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ang tunay na alagad ng Panginoon, ang tunay na mayroong pananampalataya, ang tunay na mayroong pag-ibig sa Diyos, are those people who keep my word. If you will keep my word, you are the one, sabi ng Panginoon, who loves me. And the one who loves me will be loved by the Father, and I will love, and the Father will love him, and I will love him, and I will manifest myself to him. Ang tunay daw na umiibig sa Panginoon, yung tunay na disciples ay yung umiibig. At sino mang tunay na umiibig sa Panginoon, yun yung tunay na nananampalataya. At ang tunay na umiibig, yung nag-iingat, meaning, those who keep His word, meaning, those who obey His word. Pag hindi ka marunong umobey, sumunod sa salita ng Diyos, peke ang iyong pagmamahal sa Panginoon, peke ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat kung ikay umiibig sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Kanya. Kung ikay nagtitiwala, ano masabihin niya? You are willing to obey. Okay? Yes, ganun po yun. At anong reward ng taong obedient sa salita ng Diyos? Sabi ni Jesus, John chapter 14, verse 21, and I will manifest myself to him. Yan. Hello, Orlando. Orlando Malonzo Polintan. Tawag na si Joyce. Bayaw ko po yan. Alright. So, ganun po yun. No? At ang pananampalataya, hindi lang ito sumusunod sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya sa salita ng Diyos, hindi lang yung sumusunod sa salita ng Diyos, kundi ang pananampalataya sa salita ng Diyos, faith in the Word of God, sees beyond circumstances. Yung circumstances or yung negative na sitwasyon o circumstances na kapaligid sa iyong buhay,
Hindi yan ang nakikita mo. Kung negative lahat na nangyayari, napapaligiran ka ng problema dito, problema doon. Kung tunay kang nananampalataya sa Panginoon, dahil tunay kang umiibig sa Kanya, ang pananaw mo, ang paningin mo ay lumalampasan mga negative na circumstances niya, tumatagos at ang nakikita niya yung kabilang ibayo. Yes. No? Yung kabilang ibayo. Kumbaga sa bumabagyo, no? Ang lakas ng bagyo, hindi ka nadidistract, hindi ka natatakot, hindi ka nag-aalala. Ikaw ay full of patience na naghihintay lang. Naghihintay ka ng paghupa ng bagyo. Sapagkat tomorrow, tomorrow, sisikat din ang araw. See? Ganyan ang ating Diyos. Lalampas ang mga problema kahit you're surrounded with storms, you're surrounded with negative circumstances, hindi ka natitinag. Sapagkat alam mo, may bukas pa. At bukas, may araw na. Sisikat ng araw. Kagaya nung storms na sumasalanta, na-encounter ng daong ng mga alagad, at si Jesus kasama nila, nandoon sa daong, sa dulo, sa likod, at natutulog na mahimbing. At sinesemplang ang kanilang daong ng malakas na hangin at pumapasok na ang malaking tubig sa daong nila at sila'y nahintatakutan. At sabi nila, nasaan ang Panginoon? Nasaan? Mamamatay na tayo dito. Hello, Brother Ged, San Diego. God bless you, kapatid. Na doon, ginising na, Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin? Mamamatay na kami rito. Ano ba problema? Alam, di ba nakikita, may bagyo. No? At para na-imagine ko si Jesus, humikab-hikab at umunat-unat. And then, He declared, He command, storms, be still, or storm, cease right now. Huminto ka. Kapag huminto yung storm, nagulat yung mga agad. Anong klaseng tao to? Pati storm, pati bagyo sumusunod. At sabi ng Panginoon, nasaan ang inyong faith? Ba't kayo natakot? Liliit naman ang pananampalataya nyo. See? So, Jesus was full of faith. We know that Jesus Christ is God, pero He became a man para sa atin, para bayaran ating kasalanan at mamatay siya sa krus, at yun ang payment sa ating mga kasalanan. But as a human being, kagaya rin siya natin. Pwede rin siya matakot. Pero hindi niya pinili ang matakot sapagkat nagtitiwala siya sa Ama. Ganon din tayo kapag meron tayong tunay na pagkakatiwala sa Diyos at sa Kanyang salita, hindi tayo matitinag ng mga problema. Sapagkat faith in the Word of God, ano sabi rito? Faith in the Word of God sees beyond circumstances. Okay. Parang yung mga pilot ng eroplano or even commercial plane. Pag bumagyo, ang kanilang pinagtitiwalaan lang yung radar, no? Doon sila nakatingin sa radar. Hindi doon sa sumasalpok na malakas na hangin at nagkakaroon ng air pocket, kumakalog ang aeroplano, akala mo babagsak na. Hindi sila natitinag, doon sila nakatingin, nakafocus sila sa radar na kanilang pinagtitiwalaan. Sapagkat alam nila, sinasabi ng radar, papasok kayo sa bagyo pero lalabas din kayo. See? Kaya hindi sila papanik. Okay? Ganon din tayo. Nakatingin tayo sa pananampalataya at pagtitiwala natin kay Jesus. Si Jesus ang ating inaasahan. Hindi yung madilim na nangyayari sa paligid natin. Hindi yung marami, mali-malitang problema na pumapaligid sa atin. Hindi yung mga negative na balita na mga nakawaan ng trilyon-trilyon at even billions na mga pera ng bayan na ninanakaw ng mga politicians. Hindi tayo doon nakatingin. At para bagang wala ng pag-asa.
Tumigil na ang INC sa pagrarally at yung iba'y nalulungkot. Mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos. Hindi tayo nagtitiwala sa magagawa ng tao, hindi tayo nagtitiwala sa anumang pangako ng tao, at hindi rin tayo natitinag sa mga nangyayari. Gabundok man ang problema. Sapagkat alam natin, ang Diyos hindi pa tapos. Ang Diyos ang kikilos in His perfect time. Sabi ng Panginoon, kapag ang aking bayan nanalangin, nag-humble and pray, I will forgive your sins. And I will bless you. Kaya, let's continue to pray, mga kapatid. Sinimit ko lang yan. So, huwag tayong babatay sa nakita nating negative na sitwasyon, sa narinig nating negative sitwasyon. Kasi pag bumatay ka sa nakikita mo, madidistract ka. No? Yes, totoo po yan. Alam mo, napapaligiran ang problema. O narinig mo, negative. Nakita mo, negative. Tapos, parang sinasabi, nalaglag yung gadget ko, sinasabi ng mga demonyo, wala na, talunan ka na, natabunan ka ng problema, wala ka ng pag-asa, defeated ka, you're a loser. I-declare nyo lang. Sabi ng Panginoon, I am more than a conqueror. No? Sapagkat kahit na si Jesus, nung dumating sa lupa, nagkatawan tao, ipinako sa krus. At nung siya nakapako sa krus, nagdilim ang kapaligiran. Nagkaroon ng tawag dito, eclipse. Natakpan yung araw at nagdilim ng 3 oras from 12 o'clock to 3 o'clock ng hapon. Nagdilim. Natakot yung mga sundalo, natakot yung mga tao. At nung nagdilim na yun, doon siya namatay. 3 o'clock, namatay siya. Dahil saka namatay siya. At nung siya namatay sa krus, nagtakbuhan na yung mga alagad at nawala ng pag-asa. Akala nila talunan na sila. Pero hindi pa tapos ang Diyos. Ganyan din sa nangyayari ngayon sa buhay mo, kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos. Pag bumubulong-bulong si Satanas, sabihin nyo, I rebuke you, Satan, in the name of Jesus. Hindi pa tapos ang Diyos. Jesus who lives in me is greater than you, and I cast you out. Ganon. Ano? So, pag tumingin ka sa problema, lalo kang matatakot, lalo kang mawawala ng panampalataya, lalo kang magdududa, lalo kang magpapanik. Because faith is always positive, hindi negative. Yes. And even the cross of Jesus, akala ng mga tao, even akala ng mga Romano, si Jesus, wala na, patay na sa cross. And what is that? What is the symbolic meaning of that cross? It's a positive sign. And positive sign is sign or symbol of addition. Addition ng ano? Ng pagpapala ng Diyos. Remember sa John 10:10, sabi ni Jesus, the thief, si Satan, comes only but to steal, to kill, and to destroy. But I come so that you might have life and have it abundantly. So that you might have life plus abundant, overflowing life. Hindi natatapos sa buhay natin sa mundo ito. Meron tayong second life. Part yan ng abundant life. So, purihin ng Panginoon. Tingnan nyo ang nangyari. No? Ikukwento ko sa inyo at babasahin ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo. Remember, sa aklat ng Numbers, sabi ng Panginoon kay Moses, mag-send ka ng 12 spies, 12 tiktik. Bawat spy, huhugutin mo sa bawat tribo. There were 12 tribes of Israel. Bawat tribo, huhugot ka ng isang spy
representative para pagbalik, sila ay magre-report sa kanilang kampo, sa kanilang tribe. Silipin nyo ang promised land, binigay ko na sa inyo, sabi ng Panginoon. So, doon sa 12 spies, nakasama si Joshua at si Caleb. Remember the story of the Bible? Yung 10 spies, naging negative, natakot, nawalan ng pananampalataya, nangatal sa takot, ayaw nang pumasok sa promised land, naging negative sila kasi ang nakikita nila na pinagtiwala at pinaniniwalaan nila yung kanilang nakikita. Ano nakita nila? There were many giants in the land, in that promised land, na kailangang lipulin nila, ubusin. Dahil yung lupain na yun, ibinigay na sa kanilang Panginoon. And out of those 12 tribes, yung 10 ang nagduda, 10, majority. Pero yung 2, si Caleb at si Joshua lang, ang magkasamang nanindigat na nampalataya at nagtiwala sa sinabi ng Diyos na ibinigay ko na sa inyo ang lupain na yan. Anong confession ng 10 spies? Nako, tignan nyo naman, para lang tayong grasshopper sa lalaki ng mga makakalaban natin dyan eh. Umuwi na tayo at balita natin, imposibleng mapasok natin itong lupain na ito, napakalaki. Hindi na nila sinalang-alang yung pangako ng Diyos at yung sinabi ng Diyos na binigay ko na sa inyo yung lupain. Anong kailang pinagkatiwalaan? Yung nakita nila, yung sarili nila, yung weaknesses nila, yung kaliitan nila ang nakita nila. Samantalang si Joshua at si Caleb, ang nakita nila, ang pangako ng Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos, at ang blessing, ang promised land. Yun ang nakita nila. At sapagkat ang nakita nila ay ang ipinangako ng Diyos, ang pagpapala na binigay ng Diyos, hindi nila makita ang mga higanting makakalaban. Ano ibig sabihin? Hindi ibig sabihin hindi nila makakita, matanaw. Kundi nakikita nila, pero hindi sila natinag doon. Para sa kanila, no way. Hindi yan wala yan, higante, wala yan. Hamburger lang sa atin yan sa McDonald's. Itong 10 spies, ano sabi nila? Sinukat nila yung kaliitan nila sa kalakihan ng mga problema ng makakalaban. Si Joshua at Caleb, sinukat nila yung kanilang kalaban sa kalakihan ng kanilang Diyos. Para si David versus Goliath. Minaliit ni Goliath, si David, ano ka, may dalang patpat, aso ba ako? Walang armor si David. Slingshot lang. Ano sabi ni Goliath? Ngayon din, papatayin kita. Ano ba ako? Ano yung kaharian niyo? Pinadala niyo ako ng bata, musmusin. May gatas pa sa labi ito. Ano ba ako, aso, pupukpukin mo, patpat? Ako may espada, may palakol, may kalasag. Naka-armor ako. Sabi ni David kay Goliath, humarap ka sa akin, naka-armor ka. No? Kumpleto ka sa sandata. Pero ito masasabi ko sa iyo, humaharap ako sa iyo sa pangalan ng Diyos ng Israel. Naku. Hinubad nga ni David yung armor na binigay ni Saul. Sabi ko, hindi ko gamay yan, hindi ako sanay dyan, mabigat yan. Hindi ko kailangan yan. Sapagat alam ni David, ang kailangan niya ang kanyang Diyos. Tinapatan niya yung armor at mga weapons ni Goliath, ang itinapat niya ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Sinukat ni Goliath ang kaliitan ng kanyang kalaban sa size niya. Sinukat naman ni David ang kalakihan ni Goliath sa higit na kalakihan ng kanyang Diyos. Sino mas malaki? Kaya hindi natakot si David Kasi alam niya, mas malaki ang kanyang Diyos kay Goliath. At ito sasabihin ko sa inyo, mas malaki ang ating Diyos kaysa lahat ng mga problema at magiging problema natin. Walang mabigat na problema kapag ang Diyos at ang kanyang salita ang ating pinagkatiwalaan. See?
Basahin po natin ang mga talata. Ito, eksena ito. Tuwan-tuwa ako dito eh. Dumating yung 12 spies sa Numbers chapter 13, verse 32 hanggang 33. Ito po sabi, nung 10 spies, nung makita nila yung lupain. Verse 32, so they brought a bad report of the land which they had spied out to the sons of Israel, saying, the land through which we have gone to spy out is a land of devours its inhabitants. It's a land that devours its inhabitants. And all the people whom we saw in it are people of great stature. Yung nakita namin ay manlalapa ng mga tao, mga higante, nangangain ng tao. Ang lalaki, sabi nila. Verse 33, we also saw the Nephilim there. The sons of Anak are part of the Nephilim. And we were like grasshoppers in our own sight. Ano sabi? Nakita namin ang lahi nila ng Nephilim, yung mga anak ni Anak na higante. Kilabot na higante. At ang size namin compare sa kanila, para lang kami mga grasshopper. Grasshoppers in our own sight, so we were in their sight. Sa paningin namin at sa paningin nila, kami ay mga tipaklong lang. Anong kanilang pinagkatulaan? Yung sarili nila kahinaan, at yung nakita nilang negative. Doon sila tumingin. Ngayon, tingnan natin, ano naman ang tiningnan ni Joshua at ni Caleb? Sa Numbers chapter 14, verse 7 and 9, and they, Joshua and Caleb, spoke to all the congregation. Ito naman ang report nila. Spoke to all congregations of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceeding good land. Blessing ang nakita nila, hindi nakakatakot, hindi isang nakakatuwang pagpapala. Verse 9, only do not rebel against the Lord, and do not fear the people of the land, for they will be our prey. Their protection is gone from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Huwag kayong matakot sa kanila. Magtiwala lang kayo sa Panginoon. Huwag kayong magre-rebelde. Magtiwala lang kayo sa Panginoon. At huwag niyong katatakutan yung mga naninirahan doon, sapagkat ang proteksyon nila ay wala na sa kanila. At ang Panginoon Diyos ay sumanga sa atin. Do not fear them. At may talata sinabi, pag binasa natin ang buong chapter 13 and 14, may sinabi si Joshua at Caleb, yan lupain na yan, binigay na sa atin ng Diyos. Tapos na. Hindi ibibigay pa lang, ibinigay na. At yung mga giants na yan ay bread, pagkain sa atin. Sa paningin ng mga natatakot na 10 tiktik, ang paningin nila, kami ay kakainin. Kami ang pagkain nila. See? Ang paningin ng mga nananampalataya, si Joshua at Caleb, sila ang pagkain natin. Sila ay mga Big Mac hamburger sa atin. Okay. So, the natural eye sees impossibilities. But faith sees opportunities for God to work. Ang nakikita ng natural eyes ng taong hindi nananampalataya ay mga bagay na kaimposiblihan. Mga bagay na kawalang pag-asa. Pero ang pananampalataya natin sa salita ng Diyos, ang nakikita natin ay opportunities for God to work. Isang pagkakataon para ipamalas ng Diyos ang pagpapala at ang pagliligtas. Opportunity yun. In every test and trials, inaalaw ng Diyos para ipakita sa atin ng Diyos, tayo, nakapagtay na ng palataya, nandiyan siya to the rescue sapagkat i-demonstrate niya how He will bless us abundantly, exceedingly in every area of our lives.
So, purihin mga kapatid. Sabi nga 2 Corinthians 5:7, "For we walk by faith and not by sight." Anong ginawa ng 10 spies? Ginamit nila yung physical na mata nila, natakot sila. Alam nyo si Satanas, nag-ooperate yan sa senses natin. What you can hear, what you can see, what you can smell, what you can touch, dahil sa sasakay at tatakutin ka ng tatakutin at tatakutin. Huwag kang magre-rely sa mga nakikita mo, sa narinig mo. Mag-rely ka sa salita ng Diyos. You must always have faith in the Word of God. So hanggang dito na lang, mga minamahal. Ano? At may part 7 pa pala next week. No? Kaya nga mga kapatid, pinamagatan natin ito, what is faith in the Word of God? At tandaan natin yung istorya ngayon, no? Sa Numbers 13 and Numbers 14, yung 10 spies, umasa sila sa nakita nila, natakot ulit sila. No? At ang nakita nila, tumingin sa sarili ng kaliitan, hindi sa kalakihan ng kanilang Diyos na nangako sa kanila na ibinigay na sa kanila yung lupain na yun. Whereas si Joshua at Caleb, baliwala sa kanila yung mga malaking problema, mga giants. Bakit? Sapagkat hindi sila doon nakatingin sila sa Diyos. And look at Peter. Remember si Peter? Sabi niya, nirequest niya, Lord, kung ikaw nga, palakarin mo din ako sa tubig. One word from Jesus will change everything. One word from Jesus, if you will have faith and trust the Word of God, even that one word from God can change your life forever. Isang salita lang, Jesus, come. And what is that word? That word is the word of Jesus. And what is the word of Jesus? The Word of God. Nung sinabi ni Jesus, come, ba, nagtiwala si Peter sa salita ni Jesus, humakbang, ba, hindi ako lumulubog. At nakalakad din siya, tuwa siya, nakalakad sa tubig. Then suddenly, naramdaman niya sa kanyang balat, lumalamig ang hangin, lumalakas ang hangin. Napakinggan niya, humuhuni ang hangin. Tumingin siya, may mapapalapit na malaking alon. At lumalakas ang alon. So, doon siya nagtiwala sa nakita niya sa kapaligiran na problema. At doon siya ay tumingin doon, nagpasimulang nawala ang paningin niya sa pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus at nagpasimula siya lumubog sa problema. Kapag tumingin ka sa problema, lalo ka lulubog. Pero kapatid, tumingin ka kay Jesus, makakalakad ka sa ibabaw ng problema and you will become an overcomer and more than conquerors. Heavenly Father, maraming po salamat at tutularan po namin ang pananampalataya ni Joshua at ni Caleb. With boldness, we will face our enemies. With boldness, Lord, we will declare na lahat ng nangyayari sa paligid namin, lahat ng yan ay blessing ng Diyos na ipapakita sa amin. Anumang negative, pwedeng i-reverse ng Panginoon, baligtarin, and turn into blessings. Any storms of life can be turned into blessings. Marami po salamat para sa gabing ito. Pagpalain mo mga kapatid namin, nakasama namin sa pag-aaral ng salita. Dalangin namin na maibahagi nila ito sa iba pa mga kapatid, iba pa mga tao, believers or unbelievers, upang sila maligtas, upang sila magkaroon ng pag-asa sa madilim na sanlibutan, Panginoon. At salamat, Panginoon, ikaw rin ang kikilos at magdadala ng justice sa aming pong bansa na ginugulpit, inaapi ng pamunuan ng sindikato ng mga magnanakaw. And Lord, you will arrest all those thieves, Panginoon, in the name of Jesus. And once again, our country, our nation will be great again because the Philippines is for Christ. Marami po salamat, Panginoon. Hindi kami nakatingin sa madilim na nangyayari sa aming bansa. Nakatingin kami sa liwanag ng buong sanlibutan. Jesus is the light of this world. Marami po salamat, Panginoon. Pagpalain mo mga kapatid, and those who are weak, make them strong. Those who are sick, make them be healed.
heal them right now. He sent your word and healed them, and by the stripes, by the wounds of Jesus, they are healed in the name of Jesus. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. Hello, Sister Ari Omnial, Sister Tere Mercado, God bless you, mga lingkod ng Diyos. Pagpalain po tayong Panginoon. Please share this video. No? God bless everyone. Part 7, next Bible study sa Friday. God bless us.